Last Friday, Sen, ito, naku, viral din po sa social media ngayon. At tatatandaan mo ito, Nelson, ano ha? Kasi may sinasabi po kayo, Sen, na pwedeng managot sa usapin ng treason, ano ha? Si retired Justice Antonio Carpio. Babasahin ko na, Sen, Sige, para yan. Sige, malinaw. sige. Ito ay pinagtapat na statement ninyo at ni Senador na si Justice Carpio. Oo. Itong nabanggit nyo nung Friday, lumaki nga sa palagay niya ang exclusive economic zone. Ipinamigay niya yung 242,000 square nautical miles territorial sea. Yung ibig sabihin parte ng ating territory. Yung maritime rights, limited lang yun. Economic rights lang yun. I charge him treason for this. Yan. Kailangan malaman mo na, Justice Carpio, kung nakikinig ka. Yan, oo. Sagot naman ni Justice Carpio, every first year law student knows that treason cannot be committed during peacetime. So, laging ganyan ang mga banat na galing gano'n. No? Laging may pamaliliit sa kapwa. The crime of treason can be committed only if the Philippines is at war. That is clear in Article 114 of Revised Penal Code. Yan. Yan, Sen. Alam mo, sana maano natin sa... Ina-upload lang, Sen. Ina-upload na ni Direk para mas malinaw kasi. Yes po. Doon lang sa pagsagot niya dyan, nakikita mo na yung pangmamaliit sa kapwa. Opo, laging ganun, Sen. Opo. So, ikukumpara tayo sa... First year law student. First year law student, ano. Total, sa kanya naman ang gagaling. Akala ko kasi, malawak ang pangunawa ng taong ito eh. Kaya ganun lang ang sinabi ko eh. Actually, ang gusto ko sabihin, I pronounce you guilty of treason already. Hindi na kita kailangang i-demanda pa. Okay? Alam niya na ang ibig ko sabihin, yung connotation noon. Ano? Bakit ka mo? Ang sabi ko nga, alam mo, maski na grade 1 naman na pupil dyan, Opo. naiintindihan niya na hindi mo pwedeng ipamigay ang saganang sayo. Lalong-lalo na kung pinag-uusapan natin ay teritoryo. Ang territorial sea kasi dyan, sabi ko nga, ito'y parte ng sovereignty ng isang bansa. Tama Hindi po. lamang yung land features. Ang kabuuan po ng land features ng ating bansa ay 300,000 square kilometers. Ngayon, sa pagkakakwenta niya doon sa pinag-uusapan nating teritoryo, sana na pwede nang iano ni Direk para makita ng mga kababayan natin yung total ng ating territorial sea. Na ito'y kinuwenta. Ayan. Makikita mo dyan, Jen, Nelson, na ang computed na territorial sea ng ating bansa ay 274,136 square miles. Square miles yan, ano? Opo. Ngayon makikita mo, noong i-dispose niya yung Republic Act 9522, kasi naging ano ito eh, naging asunto ito, kinwestiyon siya ng isang professor ng international law sa UP. Justice, si Professor Magallona. Melvin Magallona yata. Opo, tama po. Yung RA 3046 at saka yung RA 9522. 952, opo. Ngayon, makikita mo doon sa kanang bahagi ng column, ang natira na lang ay, basahin mo nga dyan, 32,106 square nautical miles. Oo. So nakita mo, halos mahigit 244,000 square miles ang nawala sa ating territorial Nabawas, sea. opo, ha. Sabi ko nga rito, kahit grade 1 siguro dyan, maintindihan niya, hindi mo pwedeng ipamigay ang teritoryo ng iyong bansa. Opo. Kasi magkakasala ka sa ating saligang batas. Iyan ay nakasalig dyan sa pag-usapan. Tatlong saligang batas ang pinag-uusapan dito eh. Yung 1935 Constitution na 2 treaties ang pinag-uusapan dyan. Yung treaty between the United States and Spain. Pagkatapos, basahin na lang natin siguro para hindi tayo magkamali, ano? Merong United States at saka
Spain, December 10, 1898. Ito yung sa Article 1 ng National Territory ng 1935 Constitution. Aha. At binabanggit dyan ang treaty naman between the United States and Spain, November 7, 1900. Okay. At pagkatapos, yung panghuli, United States and Great Britain, January 2, 1930. Okay. Opo. Dito in-stipulate yung hangganan ng ating sovereignty. Yung, kaya nga, ang Article 1, nakalagay po dyan, national territory. Okay. Ngayon, kaya nag-asunto si Professor Magallona, hindi niyo pwedeng baguhin, sabi niya, sa magitan kanya noong 95-22, mababago kasi yung Republic Act 3046. Yung 1961 kasi, na kaso ito, idinrowing ang ating archipelagic baselines. Opo. Ngayon, dahil nagkaroon nga ng UNCLOS, actually, mahaba ito, ano? Opo. Gumawa ng isang panukalang batas si dating Senador Miriam Defensor Santiago, at siya nag-aalala baka magkaroon nga ng problema sa ating national territory as defined in 1935 Constitution. Kasi ito, hindi na bago ito eh. Walang isa mang estado ang tumutol, kahit ang China, hindi niya tinutulan yung ating national territory. Sa mga tweet, define na dito yung ating territorial seas. Yung una pa. Hindi lamang nanilagyan ng ng hangganan. Hindi nilagyan ng hangganan. Kaya nga sabi ni yumaong Senator Miriam Santiago, kaya ako ginawa ito. Opo. Para sa ganon ay hindi magkaroon ng possible conflict sa UNCLOS na magiging enforceable na sa atin. Dahil nakikita niya, darating na yung 1994 na eh. Ayan, meron tayong obligation under the UNCLOS. Ganyan. Anyway, sa mga susunod na pagkakataon, binibigyan ko lang ng halimbawa. Opo. Ngayon, sa panig kasi ng gobyerno, kinuwenta nila yan. Ngayon, sabi ni Professor Merlin Magallona, i-amend natin ang ating constitution bago po nyo gawin yan. So, okay. ang unang problema rito, paano nyo i-amend itong national territory, miski na nung sumunod na saligang batas natin dyan, kahit hindi na-mention itong mga territories, minintain natin yun eh. Dahil walang sinabi na ating inaalis ang epekto ng mga tatlong treaties na nabanggit ng 1935 Constitution. Maliwanag yung posisyon ni Professor Magallona. So dalawang bagay ang problema rito. Sabi niya, mababago sabi niya kapag hindi ninyo inamend ng Constitution, magkakamali kayo. Opo. So constitutional violation ito. At nung actual na makwenta, sinasabi ko nga, isipin mo, from 247,000, naging 32,000 na yan, ipinamigay mo. Kumbaga sa isang komunidad, ito yung plaza mo. O kaya ano man yung patrimony ng isang lugar. Opo. Isang lawa siguro o isang ilog. Basta mo na lang ba pinamigay yun? Hindi po pwedeng ganun eh. So kahit na sabihin natin sa pamamagitan na rin ng paghahambing ni retired Justice Carpio, palagi niyang sinasabi, kahit first year student, maintindihan. Akala ko malawak ang pangunawa at malalim ang pangunawa niya. Ang ibig lamang sabihin doon, hindi kita inaakusahan na ngayon eh. I am pronouncing you guilty of treason sapagkat tinraidor mo ang ating bansa. Pinagtaksilan mo ang iyong bansa. Naduwag ka sa paglalagay sa wastong kaayusan ng ating saligang batas. Isinurrender mo ang national territory. Alam mo ba kung gaano kalaki yung 242,000 square miles, Jen? Para mas malaki pa po sa Pilipinas ata. Mas malaki kasi ang area po
ang land area po ng ating bansa ay 300,000 square kilometers. Opo. Okay? Ito square miles ito eh. Opo. 247,000 square Square miles. Opo. ang nawala 242,000 square miles. Square miles. Opo. Ay miles ito eh, mas malaki ito kaysa sa kilometer eh. Opo. So palagay mo parang 1.2, i-multiply mo yata ng 1.2, hindi ko nakabisado, either 1.2 or 1.6. Lalaki yan eh. Siguro sa kwenta baka umabot ng 400,000 square kilometers. Kung sa kilometers. Opo. Ibig sabihin, mas malaki yung territorial sea na ginibap mo kesa sa land area ng bansa mo. Paano mo gagawin yan? Ito, alam mo, ito ay isang malaking problema. Dapat, ewan ko paano nyo gagawin, ano? Kasi ako, hindi ko na sinacharge eh. I am already proclaiming him guilty of treason. At siguro ang parusa niya, Jen, Nelson, magpaliwanag siya sa bawat isang Pilipino, paano niya nagawa yun. Sasabihin niya, kasi sa mga ibang sinasabi niya, hindi naman ako lang kasi tingnan mo, tingnan mo, ang katwiran niya, collegial naman ito eh. Collegial ito. Supreme Court ang decision yan. Bakit ako lang ang kakasuhan nyo halimbawa? O sasabihin nyo ako lang guilty. ang nagtaksil. Nagbigay nito. Ano yung guilty sa Tagalog? May sala. May sala. Bakit ako lang ang ipoproclaim yung may sala? Ito, unanimous decision ito. Nakakalimutan. Ibig mo ba sabihin, nawawalan ka ng kasalanan dahil nagdamay ka lang ng iba? Kasi siya ang proponent niya, no? Ikaw ang nagdesisyon nito eh. Siya ang ponente Kung ng naging desisyon. matapang ka sana, tiningnan mo, hindi pwedeng mangyari ito eh. Kasi ang kanyang ang sinasabi niya sa pagdedesisyon niya, hindi pa kanyang mawalan tayo ng territorial sea. Lumaki naman yung ating exclusive economic zone. Teka, parang mali ata yung sen, ano? Ikaw lang, nakita mo na mali. Alam mo kung bakit... Exclusive economic zone. Lumaki naman talaga sen, di ba? Oo nga. Lumaki. Lumaki nga. Pero iba yung categorization. Yung importansya. Iba ang nature ng territorial sea doon sa exclusive economic zone. Yes po, tama kayo. Parang halimbawa, isang bilaong kalamay. Yan, ang laki na, isang bilao eh. At saka isang pinggang pansit. Ipagpalagay mo yung isang pinggang pansit, puro ginto pala yun. Nako. Hindi kanya, okay na itong isang bilaong pansit. Mas malawak naman ito eh. Mas malaki ito. Isip-isipin mo, naipagkamali niya yung lawak sa quality. Yung importansya. Kasi teritoryo mo na ito eh. Yung importansya, territory ito, hindi mo pwedeng, unang-una, hindi mo pwedeng ipamigay yan. Sapagkat yung saklaw ng national territory, saligang batas ito eh. Hindi mo pwedeng galawin ito nang hindi mo ine-enmienda ang saligang batas. Pangalawa, at hindi rin pwedeng sakupin ng kahit sino yan, Sen. Kasi teritoryo mo na yan eh. Alam mo, sinasabi niya, si Professor Magallon na parang ang humihingi, basahin mo yung sariling na ewan ko kung naging ulyanin na siya. Teka mo. Hindi ba? Pwede mo bang ikumpara yung isang pinggang ginto at saka yung isang bilaong kakanin? Hindi ko minamaliit yung kakanin. Kahit po napakasarap nun. Lalo na yung kakanin, yung tinatawag nating Maha Blanca. Ay, nako, gawa sa Pampanga. Sa Kapampangan, anong tawag doon? Nakalimutan ko na Sen. Hindi mo na alam. Hindi ko na maalala pa. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Ganun ang paglalarawan. Para may naalala ko. Nako. Na ito sumikat to dyan eh. Baka kilala mo na. Bago mo kasi hindi sinagot ni Maha Blanca. Ayun, yun nga po, yung masarap na Maha Blanca. Oo nga, tinatanong kita sa Kapampangan na yun. Pagpapalit mo yung Maha Blanca. Hindi ko na maalala Sen, kung anong tawag eh. Tibok-tibok. Ay, oo nga, tama. Ikaw naman eh. Tibok-tibok palagi ko sinasabi sa iyo, huwag mong kakalimutan yan. Napakasarap niyan. Napakasarap niyan. Pero kaya tanggapin mo o hindi sarap ang pinag-uusapan dito. Yung halaga eh. Yung halaga, yung importansya. Meron ka sinasabi. Pero Sen, bago yun, linawin natin kasi yung mga karaniwang mamamayan hindi alam ang pagkakaiba eh. Ano ba yung pagkakaiba
Diba, nakakuha ka nga ng, laki na nakuha nating exclusive economic zone eh. Oho. Eh yung territorial sea, ganito lang naman yung nawala eh. Oh, isang bilao kumpara sa isang banyera. Oo, mas Isang malaki banyera ho nakuha mas natin. malawak laki. yung iising pumasok Oo. kaysa dun sa territorial sea na nawala. Kasi sa kwenta niya, parang 369,000 square miles. Opo. Pero sabi ko nga sa yung natira naman sa ating Teritoryo. 32,000 na lang Opo. magmula sa 247. So ang nawala 242,000. Anong importance nung, ano pagkakaiba nun? Ang pagkakaiba nun, yung territorial sea, parte ng teritoryo ng Pilipinas, kaya Yan. tinatawag parte ng sovereignty. Yes Ayun, po. so ibig sabihin sa pagka ito ay i-ginim up mo, Abay, binawas. sovereignty ang Soberenya to eh. treason nga yan. Sinira mo yung Article 1 Oo nga. ng ating national territory. Basahin mo sa saligang batas. Oo. Talagang yung national territory, huwag mong gagalawin yan. Oo. Yung muhon na sinasabi niya, huwag mong gagalawin yan. Pwede mong galawin yan, i-amend mo muna ito. Opo. Yun ang sinasabi ni Professor Magallona. Ayun. Oh, paano mo nagawa ito? Oh, ito yung sinasabi ko sa kanya, hindi niya pala naintindihan yung treason. I use treason in its generic sense. Ayun. Dahil kahit isang batang grade 1, alam niya yung taksil. Oo, Alam niya pagtataksil. alam niya yung pagtataksil. Pagkakanulo pala. Alam niya yung pagkakanulo. Alam niya yung traidor. Sa kanyang kung pag-uusapan ay yung ganang Oo. pag-aari ng kanyang sariling bansa. Kasi soberenya yan eh. Soberenya yun, hindi mo gagalawin yun. Parang kalayaan at teritoryo. Tapos kung ano na naman, ibapaling niya na naman sa ganito na, ay, naku ba? Kahit Sabi na daw first year law school law student alam. Pero marunong siya sa pagbabaling ng ganito eh. Yung paggamit ko doon, nakala ko kasi naintindihan niya kagad. Kala niya Akala ko naman kasi Abot abot niya ng kanyang kaalaman. Oho. Dahil retired justice siya ng Korte Suprema. Oho. Pero Kahit pa walang gera ngayon, Sen, ako bilang isang pangkaraniwang mamamayan, Saan mo ikakapit yung treason talaga yan. Saan mo di ba? ikakapit yung traidor? Saan mo ikakapit yung pagtataksil? At yung karuwagan mo para ilaban mo? Ipinamigay mo talaga. Ang soberenya ng bansa mo. Saan mo ikakapit? Wala. Ginagamit ko in a generic sense. Opo. Isang malinaw na pagtataksil nga yan. Ano? Ang pangyayari yan. pagka naman ikinumpar mo yung, hindi, bakit ka bakit ka malulungkot? Ba't mo ko aatakihin? Nag-gain nga tayo ng mas malaking exclusive economic zone. Oo, nakita mo ngayon. Nawala yung territory. Exclusive economic zone. Tingnan mo. Tingnan mo ngayon ang nangyari. Sa napakaraming bahagi ng ating exclusive economic zone, ang dami ang nakikipaglaban sa atin. Oho. Samantalang ang territorial sea, walang gagalaw sa iyo yan. Diyan pa lang dapat maintindihan natin. Opo. Maliwanag ko palagi kong ipinaliliwanag. Doon sa bandang norte, Opo. dalawa yung ating overlap doon. Yung Taiwan at saka China, meron tayong overlap dahil sa Pratas Island. Opo. So, nako-question yung nag-o-overlap ang ating exclusive economic zone. Pati sa panig ng Palau at saka ng Japan, Yan. Opo. nagkakaroon ng overlap ang ating Philippine Sea, Philippine Sea at saka yung Basi Channel. Sa bandang south naman, hindi ba, dahil nga sa usapin sa Sabah, nag-o-overlap na naman ang ating EEZ. Opo. At meron ding overlap yung ating Sulu Sea at saka yung Celebes Sea. Sa mga tingnan mo, ang exclusive economic zone is open to challenge. Tama po. Is open to dispute. Yes po. Oo. Samantalang ang territorial sea, lalong-lalo na itong ating national territory na dinefine pa noong 1935 Constitution at walang question dyan, nananatili yan. Nananatili yan. Ang totoo, merong inferior, merong superior rights ang territorial sea over an exclusive economic zone. Eh sana naiintindihan na niya. Oho. Nako. Yun ang malungkot na katotohanan. May naalala ko tuloy dyan eh. Kasi nga pagka-teritoryo, pinasok, kahit ibang bansa pumasok, invasion hindi yan. pwede. Hindi pwede Hindi ba yan. pwede? Oo. Yung Hindi, ECC, Papasukin mo muna, may naalala, baka makalimutan niyo. yung EEC, pwedeng makinabang ang iba. Oo. Lalo na kung overlapping, di ba? Yes. Teritoryo, wala pa akong nakitang overlapping territory. Hindi po pwedeng mag-overlap ang territory. Teritoryo nga. Dinefine ng ating saligang batas, 1935 pa. Walang question dyan. Oo.
Ito'y dinala ng 1973 Constitution, dala-dala pa rin ng 1987 Constitution. Hindi nagbabago yan. Kasi napakatibay na claim yan. Kasi noong pa. Wala nga Ang tagal pa eh. Stop na lahat ang bansa. Hindi nila kinwestiyon may ito. treaty pa eh, Nagsimula ito sa 3 tratado na kaya naman nilagay natin noong 1935. Oo. Kasi wala pa tayong independence noon eh. Opo. Kaya ang Amerika ang usap sa Espanya at saka sa Great Britain dahil wala tayong independence pa ron eh. Hawak tayo ng Amerika. Sa makatwid, nung magkaroon na tayo ng independence, nirelinquish ng Amerika, kaya napunta sa atin. Nasa atin na. So, na-define na sa national territory, 1935 Constitution. Noong 1973, independent na tayo. Atin na. Atin na yun. So, walang nagbago doon. Ayun nga. Ngayon, papukwentahin natin ngayon, bakit nawala yung 242,000? Sang-ayon na rin sa kwenta ng ating gobyerno Oo. dito sa bahagi nito ng Magallona versus Ermita. Po. Yun. Yun ang harapin niya. Yun ang harapin niya, hindi yung gagawa na naman ng kung ano-anong mahilig sila sa ganyan eh. Ipaliwanag po ninyo sa bawat Pilipinong nabubuhay ngayon at sa bawat Pilipinong mabubuhay pa, kinakailangan po ipaliwanag ninyo ang ginawa po ninyo na pagtatraidor sa ating soberanya. Teritoryo po ito eh. Ewan ko paano si mga ngatwiran. Meron na ako nakita sa social media pangangatwiran. Nakita ko yung mga initial na sagot niya eh. Lalo niyang inilagay sa sarili sa kumunoy. Sa mga susunod na kung halimbawa, talagang maghaharap kami dito. Sa iba namang panig, ito ang pag-usapan lang namin. Parang nilagay niya yung sarili sa kumunoy. Habang nangangatwiran siya, lalo siya lulubog. Maniwala kayo sa akin. Kasi ang pinaliwanag lang niya, hindi niya tamang kasana ko ng treason kasi wala namang gera ngayon. Pero hindi niya pinaliwanag yung kanyang posisyon. Bakit gano'n naging kanyang paninindigan? Kaya nga, di ba? Palagi siyang nagtatago sa mga ganong technicalities. Samantalang alam niya yung gusto ko sabihin. Yes. Alam niya yung gusto ko sabihin. Ay, isang yan, lantaran niyang pagkataksil yan, kasi pinamigay mo yung sa ganang atin na yun eh. Paano mo ipaliliwanag? Nagalaw ba itong ating national territory as defined by 1935 Constitution? Hindi. Hindi. Opo. Hanggang ito ay masundan at niratify ng susunod na mga saligang batas. Hindi nagbabago ang ating teritoryo. Paano niya sasagutin yon? Nagbago talaga eh. Sa Ingumo, sinisisipan niya yung patay na yung tao, hindi na makakapangatwiran eh. Oo nga. Ay, yung Magallona po. Nag-file. Ako siya pala sinisisi. Base doon sa kanyang mga initial na sinasabi sa social media na nakita ko lang ha. Nako. Naalala ko tuloy dyan yung naalala ko lang. May napangyayaring ganyan na rin eh, na ang akala niya, mas okay itong nakuha ko. Ano ba yung nakuha mo? 30 pirasong putol na pilak. Mas importante ito kaysa dyan sa tao na yan. Parang napasulat siyang sinasabi mo. Opo. Meron siyang ipinagkanulo. Sabi niya, okay ito. Pero hindi niya alam, yung pinagkanulo niya, yun palang yung pinaka-importanting tao sa buong mundo. Sabi, hindi, isang tao lang naman yan eh. Ito, 30 pirasong putol na pilak ito. Anong pangalan nun? Si Iscariote ho ata yan. Tsaka yung pangalan niya, yan ang naging ginagamit doon sa mga nagtataksil, nagtatraidor. Pero yun yatang tinutukoy mo sa Biblia, Nelson. Yun ang naging poster boy ng kataksilan eh. Hindi nagkaroon pala tayo ng makabagong Judas. The poster boy of betrayal. Yes, tama po kayo. Saan mo ililinya yan? Sa ating revised penal code. Nalilinya sa treason. Ayun. Pagtatraidor. Hindi ba pagtatraidor? Territory ito eh. National territory na nakasulat sa saligang batas. Hindi mo pwedeng galawin ito. Nako. Kaya lang siguro, Sen, ako unahan ko na. Sabihin niya, ay, dyan ka na naman mali, Senador Marcoleta. Second year na. Second year law student knows that the treason, kung gusto mo ipilit yan, hindi mo na po pwedeng kasuhan 2012 yung di ba? Ang desisyon. 2026 na, lagpas 10 taon na eh. Hindi mo na talaga makakasuhan. Hindi mo ba alam yan?
Meron daw atang ano, Prescription, oo. prescribed period. Hindi, pero kung halimbawa, bibigyan lang natin na, kunwari, susundan natin Apo, siya, di ba? Nagkakamali siya kung 10 years ang sinabi niya. Under Article 90 of the Revised Penal Code, 20 years ito. 20 years pala. Kasi reclusion perpetua ito. Hindi niya sasabihin yun. Pwede siyang madidimanda. Wag mo na ituloy, baka madapa yung tao. Hindi niya. Akala ko, ako kasi yung nagkamali. Kasi Akala ko 10 years. kailan ba yung Marilyn Magalona? 2012 yun eh. August eh. 20 years. Oo. Hanggang kailan? Plus sa 32 pa. Kaya pwede ka pang ano. Hindi pa 10 years? Baka 10 years lang talaga. Hindi, iba pala yung nakita ko. Kasi yung prescription sang-ayon dun sa bigat ng kanyang pagkakasala. Reclusion perpetua ito. Life sentence pala yun. Pagka Kaya ang prescription period mo 20 years. Pero baka naman magkaroon na naman ng pagbabago. Pero wag na siya magtago sa mga legal technicalities. Ang pinag-uusapan lang natin dito, yung pagtataksil mo. Okay? Kaya sabi ko nga, I already pronounced him guilty. At ang kanyang pagdadala, ang kanyang punishment, kailangan ipaliwanag niya sa lahat ng nabubuhay na Pilipino kung paano niya ginawa ito. Ewan ko naman kung patatawarin ka ng kahit sinong Pilipino. At lahat pa ng Pilipino na mabubuhay pa. Dadalhin niya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Pero nandadamay pa po eh. Hindi lang naman ako mag-isang pumirma dyan. Marami kami. Oo nga. Pero kapag meron ka man ako ang kadamay, ibig ba sabihin na wala na ang pagkakasala? Absuelto ka na ba? Hindi naman po pwede ho yun. Si Judas. Ang dami ang dinamay ni Judas.